Walang pag-aaksaya ng sandali, tumalon siya at lumundag pabalik sa kalawakan. Komento ni Nightingale, hindi dapat iyon ginawa iyon ni Roland. Kumaway si Roland habang sinasabi ang mga reward at punishment na ginagawang memorable ang mga lesson. Bumalik ang dalawa sa command room. Ang mga batalyon ng rifle na si Commander Brian, ang commander ng First Army, ay kumikilos sa mga batalyon ng artillery. Si Commander Vayner at Captain Cosine ay nakatayo sa tabi ng isang table na naghihintay ng strategy ni Roland para sa kanilang paparating na labanan sa dagat. Si Vayner ang unang nagpahayag ng kanyang opinyon. Mahirap tamaan ang isang gumagalaw na target gamit ang kanilang mga kanyan. Iminungkahi niya na magkalapit sila bago magpaputok. Ipinangako niya kung nasa loob sila ng 50 metro, bawat kanyan mula sa batalyon ay maaaring tumaob sa isang barko ng kaaway. Umiling si Brian. Ang mga cannonball ay kumonsumo ng maraming pulbera at sa kasalukuyan ay si Miss Anna lamang ang makakagawa nito. Iminumungkahi niya na hintayin nilang lumapit ang kalaban at pagkatapos ay gamitin ang mga side-mounted machine gun para gawing mga pag-atake. Lumingon si Roland kay Captain Cosine, nagtatanong kung ano ang kinuha ng mga kapitan. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, tila diretsyong sinabi ni Coco na dapat lang silang sumabog sa kanila. Parehong hindi makapaniwalang nakatingin sina Brian at Vayner sa Cosine. Ang Cosine ay dahan-daang nagsasabing ang Roland ay parehong mas malaki at mas mabilis at ito ay gawa sa bakal. Ang isang kahoy na barko ay maaaring malaglag lamang kapag natamon. Kahit na hindi ito masira, ang pagkatalo mula sa pinsala ay hindi nila magagawa. Nang marinig ang taktikang ito, isang imahe ang hindi sinasadyang nabuo sa isip ni Roland. Parehong magkatugma ang kanilang mga ideya. Sa wakas ay nagpasya siyang gawin nila ito. Nag-utos si Roland. Itinaas ng punong barkong si Roland ang watawat ng lungsod ng Neverwinter at pinatunog ang singaw nitong sipol. Buong bilis sa unahan. Habang si Eden ay isang bagong itinalagang kabalyero mula sa kabisera ng hari na nangunguna sa isa sa mga barko na sinadya upang harangin ang mga teritoryong kanluranin mula sa mga ruta ng kalakalan. At kung matagumpay, hindi lamang siya makakaipon ng malaking kapalaran, ngunit nasa isang promosyon din. Ang hindi niya napagtanto, gayunpaman, ay kung sino talaga ang kinakalaban niya. Ang isang lookout sailor ay sumigaw ng aktibidad sa unahan. Lumipat si Eden sa unahan ng barko na nakapikit sa malayo. Bumubulusok ang itim na usok na parang may nasusunog sa tubig. Bahagya niyang naaninag ang isang gray silhouette na papalapit. Walang alinlangan, ito ay isang barko, ngunit ang nakapagtataka sa kanya ay ang kawalan ng anumang kapansin-pansing benta. Napansin ng mga tripulante na ang paparating na barko ay gumalaw sa hindi kapani-walang bilis. Napansin din ito ni Eden. Kahit na nasa ibaba ng agos, ang bilis nito ay napakabilis. Ang iba pang dalawang barkong may ulo ng lawin ay nakita rin ang paparating na barko. Ang isa sa kanila ay nagsimulang mabilis na gumalaw sa gilid ng mga sagwan, na tila sabik na maging unang makasakay sa kakaibang barkong ito. Napangiti ang isang marino. Gustong-gusto ng mga lalaking iyon ang paghahangad ng kaluwalhatian. Hindi pa ba sapat para sa kanila ang barkong pangkalakal na nahuli nila ngayong umaga? Lumingon ang marino kay Eden, nagtatanong kung dapat din silang sumulong. Matapos magmuni-muni saglit, sumagot si Eden. Huwag magmadali, dapat nilang obserbahan sa ngayon. Habang lamilinaw ang paparating na barko, nanlaki ang mga mata ni Eden na hindi makapaniwala. Hindi lang siya, umalingaw-ngaw sa buong deck ang mga hingal ng pagtataka. Sigaw ng isang mandaragat na nasa ibabaw ng palo. Diyos ko, Kapitan, ano ang bagay na yon? Isang malalim na busina ang umaalingaw-ngaw sa bawat isa. Ang paparating na barko ay hindi lamang napanatili ang bilis nito, ngunit bahagyang binago ang takbo nito. Direkta na patungo sa pinakapangunahing ulo ng lawin. Nang walang oras upang maniobra, ang Roland shift ay bumangga sa walang kamalay-malay na tiyan ng worm-headed shift. Ang tunog ng paghiwa-hiwalay ay umaalingaw-ngaw sa bawat tainga. Ang payat na kahoy na barkong pandigma, na parang natama ng isang napakalaking martilyo, ay lumundag ng husto sa isang tabi. Sa ilang sandali, ang barko ay nagsimulang bumagsak at lumubog. Nang makitang binasag ng napakalaking kulay abo na barko ang hawk-headed na barko nang hindi nawawala ang anumang momentum, natulala si Eden. Kahit na hindi niya nakilala ang watawat sa kanyang isipan, tanging ang Rumord Prince ng Western Territory na sinabing bumagsak kasama ng mga demonyo ang makakagawa ng ganoong bagay. Ang mga kalalakihan sa cabin ay nagsimulang kumilos, ang ilan ay nakahanda sa mga crossbow,
habang ang iba ay nagkarga ng kanilang mga pinakabagong armas. Ang pagtakas ay wala sa tanong. Pugiling ng kanyang mga ngipin, utos ni Eden, nagmadali patungo sa dalampasigan. Nang mapagtantong hindi sapat ang kanilang bilis, naisip niya, ang pagyakap sa pampang ng ilog ang tanging depensa nila laban sa nalalapit na pagtulog ni Rem. Sa pag-alon ng tubig at biglaang pagmaniobra ng kulay abong bakal na barko, ang Bentley-headed ship sa wakas ay nahiwalay. Ang barkong pinamumunuan ng Second Hawk-headed ship ay desperadong nagtangka na baguhin ang landas nito, na naglalayong ilayo ang sarili mula sa kalaban. Ngunit muling tumunog ang busina ng Grim Reapers. Ang Roland kasama ang nakabibinging dagandong nito at ang kasunod na makapal na itim na usok, ay bumilis na dumiretso sa barkong pinakamalapit dito. Ang pangalawang barko ay nakatagpo ng parehong kapalaran. Sa ilalim ng presyon ng rumaragasang metal behemoth, ang gilid ng barkong pandigma ay puwersahang ibinagsak sa ilalim ng tubig. Ang tanging maaaring gawin ay tumalon sa tubig upang iligtas ang kanilang mga sarili. Habang ang iba ay hindi pinalad, sumigaw at bumagsak sa tumigilid na cabin. Natulala si Eden, na wala nang masabi. Sa ilang sandali, dalawang barkong may ulo ng Hawk ang lumubog, at ang nasa ilalim ng kanyang pamumuno ay tila nakatakdang susunod. Sa isang segundo, handa na siyang iwanan ang barko at tumakas. Ngunit sa ilang stroke ng swerte, nagbunga ang kanyang sugal. Sa pagmamasid na ang kanyang barko ay ganap na malapit na sa baybayin, inayos ng kaaway ang takbo nito, na hinahabol ang huling umaatres na barko. At napagtanto ni Eden na kahit na nagawa niyang makatakas at makabalik sa kabisera ng hari, wala itong pakinabang. Kinailangan niyang talunin ang barkong ito ng mga rebelde at ihaharap kay Haring Timoteo bilang isang badge ng merito. Alam niyang ang barko ay maaaring peke ng mga demonyo, ngunit ang mga tauhan nito ay tao rin tulad nila. Inutusan niya ang bawat isa na itaas ang kanilang mga busog at baril, naghahanda na sumakay at talunin ang mga nasa loob ng iron ship. Humiyaw, ipinahayag niya para sa bawat taong mapatay nila, gagantimpalaan niya ang matapang na mandirigma, ng isang gintong barya. Nang marinig ito, bumalik ang tapang ng marino. Confident na hindi sila maramd. Ang Hawk-headed ship ay umalis sa kaligtasan ng pampang ng ilog, umuusad sa tabi ng Roland ship. Hindi nagtagal ay aabutan na nila ang Roland ship at ang distansya sa pagitan ng dalawang sasakyang dagat ay lumiit sa ilang metro lamang. Ang mga mandaragat ay nagbigay ng sari-saring armas, si Redong para sa isang paunang pagsalakay. Sakay ng mga lalaking nakatutok kay Roland na may iba't ibang armas, kabilang ang mga busog at palaso, at pinakabagong mga baril na ipinagkaloob ni Timothy. Gayunpaman, hindi sila nagdulot ng pinsala. Habang papaakyat na sila sa Roland ship, ang deck ng Roland ay tila desyerto. Ngunit nakita ni Eden ang isang mahabang bar aisles na napapaligiran ng metal na may maliliit na butas na nakalantad sa gitna. Bago pa man makakilos ang mga tripulante, sumiklab ang apoy mula sa mga bar aisles. Ang mga mandaragat ay nahulog na parang inaning trigo. Ang mga nag-react ay naghanap ng takip, ngunit walang pagtataguan ang makakapagtanggol sa kanila mula sa nakakatakot na pag-atake ng mga sandata na ito. Nagkalat ang mga bangkay sa barko, mga bala na tumatagos sa kanilang katawan. Kahit na ang palo sa ilalim ng walang humpay na pag-atake ng nakakatakot na sandata na ito ay hindi makayanan, at sa isang langit-ngit na ingay, ito ay pumasok. Ang kaluwalhatiang inaasahan ni Eden ay hindi kailanman nangyari. Napagtanto niyang nahaharap sila sa isang uri ng baril na may napakabilis na bilis ng sunog. Hindi niya moari kung paano naging napakapangwasak sa mga kamay ng prinsipe ng rebelde, isang sandata na kilala sa mabagal na pag-reload at hindi tumpak na layunin. Bakit napakababa at walang silbi ang mga armas na ibinigay sa kanila ni Timothy? Sa kasamaang palad, wala siyang nakuhang sagot. Hindi nagtagal, isang paghahari ng bala ang bomb alot. Ang huling barko ay paralisado sa gitna ng ilog, hudyat ng pagtatapos ng labanan. Napuno ang hangin ng mga daing at sigaw ng sakit ng kalaban. Ang mga nakaligtas ay nawalan ng gana na lumaban sa paglangoy patungo sa pampang ng ilog. Medyo nadismaya ang Artillery Battalion, na napalampas ang pagkakataong ipakita ang kanilang pinakabagong mga canyon sa Rifle Battalion. Habang ibinalik ng bawat isa ang mga bola ng canyon sa kanilang mga kahon, may nagsabi na kumpara sa mga bala na natupok ng mga machine gun ngayon, ang isang bola ng canyon ay hindi gaanong mas mahal o mahirap. Kumunat ang noo ni Vayner. Ang mga ito ay ginawa mismo ni Miss Anna. Paano niya may kukumpara ang mga ito sa mga bala ng machine gun na nagagawa nila ng daan-daan araw-araw?
Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magpuntirya ng maingat sa panahon ng pagkubkob, na sinasabi sa kanila na huwag sirain ang reputasyon ng Artilleria Battalion. May nagyabang na nangako siyang bubuksan ang mga gate ng Royal Capital City sa 30 putok o mas kaunti. Ang lahat ng mga mata ay nabaling kay Rodney, umaasa na siya ay mag-chip in. Nilinis ang kanyang baril, nag-isip si Rodney. Nais niyang magkaroon din siya ng barkong ganito. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang paulit-ulit. Nais niyang magkaroon siya ng barko na pinangalanang Rodney. Pagkarinig nito ay humakbang pasulong ang kuya ni Rodney. Hindi ba dapat ang unang karangalang iyon ay sa akin, aniya? May kuya ba si Rodney? Tumawa si Rodney. Hindi niya ibibigay ang pagkakataong ito sa sinuman. Si Vayner ay sumali sa pangalawang barko, maaari lamang pangalanan ng Vayner. Pagkatapos ay nagtanong si Cat Claw, paano ang iba pang club ng pusa? Nakatitig sa Cat Claw ng sabay-sabay, bawat isa ay hindi tumugon. Sa gitna ng magaan na pagbibiro, muling tumulak ang armado patungo sa kabisera ng hari. Pagkalipas ng 2 araw, nakarating sila sa kabisera ng hari na kitang-kita na ang mga pader nito sa di kalayuan. Habang si Kidlat na responsable para sa scouting ay nagulat na ang isang tropa ay nakatalaga sa pantalan. Sa unahan, humigit kumulang 100 lalaki, hindi armadong lalaki. Bahagyang natigilan si Roland. Ito ay hindi nakakagulat na si Timothy ay may mga panlaban na nakaset up sa suburban docks. Tiyak na nakatanggap si Timothy ng balita ng kanilang armada sa pamamagitan ng mga kalapati na tagadala. Gayunpaman, ang katotohanan na 100 lalaki lamang ang nakaposisyon sa pantalan ay hindi inaasahan. Inakala ni Roland na si Timothy ay magkakaroon ng mga mamamana at baril na nakaposisyon sa magkabilang pampang ng ilog at maaaring maglagay pa ng mga trebuchet upang harangin ang kanilang paglapag. Tila sumuko na si Timothy sa bentahe ng pag-atake sa kanila sa kalagitnaan ng crossing. Posible kayang malaman ni Timothy ang saklaw at lakas ng kanyang 152 mm naval cannon? Umiling si Roland, naisip ni Roland na malabong mangyari. Pagkatapos ay bumaling siya kay Sylvie, nagtatanong kung makikita niya ang militia na may dalang mga tabletas sa simbahan. Ginamit ni Sylvie ang kanyang magic eyes para sa pagmamasid. Wala siyang nakitang pills. Karamihan ay walang kahit na armas. Gayunpaman, mayroong kakaiba sa ilalim ng lupa. Ibinaon nila ang ilang mga bagay na clay pots at wooden barrels na puno ng black-gray powder. Agad na naisip ni Nightingale ang pulbura. Napagtanto ni Roland ang diskarte ni Timothy. Ang grupo ng humigit kumulang 100 lalaki ay halos mga pain na ipinadala ni Timothy upang ilihis ang kanilang atensyon. Ang tunay nilang intensyon ay hintayin si Roland na lumapit sa kubyerta at bumaba pagkatapos ay ibinaba ang pulbura. Ang pantalan ay ang mahalagang landas, at malinaw na kinilala ni Timothy ang katotohanan ito. Gayunpaman, sa halip na maglagay ng direktang depensa, pinili niya ang isang nakatagong ambush, sinusubukang mahuli sila ng hindi nakabantay. Kung hindi dahil kay Sylvie, baka tuluyan na silang nahulog sa bitag. Ngayon na natuklasan nila ito ng maaga, ang solusyon ay tila medyo simple. Kung walang mga kakayahan sa wireless detonation, walang alinlangan na maglalagay si Timothy ng mga tauhan sa malapit upang magpaapoy ng pulbura. Ang kailangan lang nilang gawin ay inyutralize muna sila. Sa alinmang paraan, kailangan nilang isecure ang pantalan kung hindi ay magiging mahirap na may parating ang artilleria at mga bala. Hiniling ni Roland kay Sylvie na tulungan siyang matukoy ang mga ignition point. Pagkatapos ay inutusan niya si Nightingale na magkaroon ng windfall trait, hanapin at alisin ang mga individual na nakatakdang sindihan ang pulbura at isecure ang lugar, na pumipigil sa anumang potensyal na backup mula sa pag-apoy ng mga pampasabog. Nakasandal sa balwarte ng kanlurang pader ng kabisera ng hari, ang isang kabalyero ay sumilip sa kanyang mga binocular, sinusubaybayan ang aktibidad ng kanal. Nakita niya ang fleet ni Roland. Hindi niya inaasahan na talagang maglakas loob si Roland na maglunsad ng pag-atake sa kabisera ng hari. Humalakhak, nag-isip siya. Mula nang itayo mahigit 200 taon na ang nakalilipas, ang maharlikang kabisera ng lungsod na ito ay hindi kailanman nahaharap sa pag-atake. Ang sinumang kalaban kapag nakita ang mar-ingle nitong matataas na pader na bato ay mawawala ng lakas ng loob na umatake. Ngunit kailangan niyang aminin na hinahangaan niya si Roland. Walang ibang nang-ahas na hominin ang kanilang kalaban sa kanilang pinakamabigat na punto. Sayang lang at nakalaban si Roland. Ngunit bilang isang kabalyero ng kabisera ng hari, mayroon siyang tungkulin na protektahan ito.
Isang sundalo ang sumugod upang iulat na dumating na ang armada ng rebelding prinsipe. Inilapag ng kabalyero ang kanyang binocular, na nagsasabing alam na niya. Pagkatapos ay nagutos siya sa 1st at 2nd Cavalry Squad na umakyat at tumayo sa likod ng mga tarangkahan ng lungsod. Yung mga mersenarya naman, just have them. Sundin ang mga kabalyerya ng malapit. Tiyaking binabasa ng lahat ang mga sandata ng depensa ng lungsod. Gayun din, painitin ang mga kaldero ng langis. Bagamat hindi niya akalain na lalapit si Roland sa mga pader ng lungsod, hindi masamang maging handa. Pabiro niyang binalaan ang kanyang mga nasasakupan na huwag basain ang kanilang mga sarili kapag pumutok ang pulbera, na nagdulot ng mas mabilog na tawanan sa mga nakapaligid na kabalyero. Ayon sa plano, kapag nasakop na ng mga rebelding tropa ang pantalan, ang mga bandila ay itataas mula sa mga pader ng lungsod. Sa hudyat na iyon, ang isang mataas na paputok na pulbos ng nyebe na nakabaon malapit sa pantalan ay papasabog. Walang alinlangan na magdudulot ng matinding pagkalugi at kaguluhan sa hanay ng kalaban. At kasunod nito, ang mga pintuan ng lungsod ay mabubuksan at isang salakay ng mga kabalyero ang tatatakan ang kanilang tagumpay. Muli niyang itinaas ang kanyang binocular, nalilito kung paano makakakilos ang isang barko na walang sagwan at benta. Gayunpaman, itinuring niya itong walang kaugnayan. Hindi alintana kung gaano kakaiba ang isang barko ito, hindi ito maaaring magmarcha sa lupa. Ang kakaibang barko ay unti-unting bumagal at kalaunan ay huminto sa tapat ng pantalan. Isa pang kabalyero ay itinaas din ang kanyang binocular, nagbibiro. Hindi kaya natakot sa rebelding prinsipe ang 100 tao na militante? Habang ang iba ay nalilitong nakatingin at ang kabalyero ay magsasalita pa sana, isang pagsabog ng apoy ang biglang nagliyab mula sa harapang dulo ng barko. Ilang sandali lamang pagkatapos ng pagkislap ng apoy ay nakarinig na sila ng muffled boom. Ito ay tiyak na sumabog malapit sa kahoy na kubo na sinadya upang mag-apoy mula sa paputok na pulbos. Mula sa ganoong kalayuan, hindi nila maintindihan kung paano sila inaatake, ngunit biglang napagtanto ng kabalyero, nalaman kaya ng kalaban ang tungkol sa snow powder na nakabaon sa pantalan. Ang impormasyon na nakalap mula sa iba't ibang mga mapagkukunan ay nagpapahiwatig na ang rebelding prinsipe ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang makapangyarihang mga sandata. Ang kanilang kamalian sa saklaw ay higit na nalampasan ang mga tubo na bakal na ginawa ng mga panday ng kabisera ng hari. Sa makatuwid, sa simula pa lang, nagpasya na si Timothy na huwag silang harapin, ngunit sa halip ay gumawa ng isang ambush na may mga paputok na bar-aisles ng snow powder, na ginagawang walang silbi ang mga sandata ni Roland. Hindi nagtagal ay sumabog ang pangalawang bodega. Dahil dito, tuluyang nabigo ang planong pananambang ni Timothy. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw mula sa mga pader ng lungsod. Hindi mabilang na dami ng lupa at bato ang itinapon sa hangin habang ang lahat ng snow powder na nakabaon sa lupa ay nag-apoy dito. Ang kabalyero ay nagmura ng galit na galit. Sino ang tanga na nagpasiklab ng lahat ng snow powder nang hindi naghihintay ng signal? Ang pantalan ay ginawang gulo ng mga bunganga at hukay na may hindi mabilang na mga militiamen at mga kabalyero na namatay o nasugatan. Inutusan ng kabalyero ang kanyang mga nasasakupan na itaas ang asul na bandila. Biglang umalingaw-ngaw ang isa pang napakalaking tunog, na naging sanhi ng pagyanig ng buong pader ng lungsod. Sa pagkakataong ito, ang anomalya ay ang gate ng lungsod. Isang malaking puwang ang lumitaw sa napakalaking tarangkahan, ngunit ang kalaban ay milya-milya pa ang layo. May sumigaw na ito ay ang mga demonyo. Dumating na ang mga demonyo. Magulo na ang eksena, nauwi sa puro pandemonium. Ang dati ng inihanda na mga kabalyero ay pinaikot ang kanilang mga kabayo sa pag-atres, at ang mga mersenaryo sa likod ay nagsimulang tumakas, pati na rin. Sinusubukan pa rin ng nangungunang kutsilyo na kontrolin ang sitwasyon. Ngunit ang makapal na usok at ang amoy ng dugo ay humadlang sa kanya sa pagbigkas ng anumang mga utos. Kasabay nito, isang hot air balloon ang lumapit sa itaas ng mga pader ng lungsod. Hinayla ni Wendy ang isang pingga, naglabas ng bomba mula sa bracket nito, na bumagsak sa lupa. Walang kahirap-hirap na naabutan ni Kidlat ang palaboy, na ginagabayan nito diretsyo sa pader ng lungsod. Pagbaba nito, nakita ng dalaga ang nakakakilabot na ekspresyon ng mga kabalyero sa dingding. Ang bomba ay tumama sa dingding ng isang napakalaking pagsabog, na lumikha ng isang malaking puwang. Ang mga malapit ay agad na natupok ng mga sumunod na apoy. Ang dating inihanda na mainit na langis ay tumalsik sa lahat ng dako, na nahuhulog sa mga sundalong nagbabantay sa mga pader ng lungsod.